Naging aktibo at makabuluhan para sa larangan ng Philippine Pop ang buwang ito ng Abril 2026. Dahil ang SB19, ginanap nila ang wakas at simula The Trilogy Concert sa SMDC Festival Grounds ng Parañaque, habang ang BINI naman ay kumatawan para sa ating bansang Pilipinas sa Coachella ng Estados Unidos. Bagaman cordial o mabait naman ang pakikitungo ng dalawang grupong ito, ang iba sa kanilang mga fans, tila wala na sa huwisyo. Ang isa ay nagpapakumbaba pa rin sa gitna ng mga walang habas na batikos, habang ang isa naman ay pasimuno ng pambabatikos at pangmamaliit na hindi mo talaga masasabi kung talagang Pinoy pride ba talaga o pataas na lamang ng ihi. Kaliwat kanan ang palitan ng argumento, kontra-argumento at minsan ay insulto pa ng dahil lamang sa paksa na sila lamang ang talagang minamahal ng masa. Ang sabi ng ilang toxic blooms, hindi talaga mahal ng masa ang SB19. Pero ang kontra naman ng mga 18 na hindi na talaga nakapagpigil dahil ng below the belt na insulto, matatawag nyo bang bayad o hakot ang halos 100,000 katao na nagpunta ng SMDC Festival Grounds? Patunay lamang umano na malakas ang interes ng tao sa kalidad at kusa na lamang dumarating ang kantidad ng mga nagnanais ilagay ang kanilang lakas ng loob at suporta para sa Philippine Pop Royalty. Ang ganti naman ng iba, tunay nga bang sikat ang isang girl group kung sila mismo ay tinipid ng sariling management habang nasa Estados Unidos? At ito ang puntos na aminado rin si Star Magic Director Laurenti Jogi nang siya ay makapanayam sa isang interview. At ngayong Miyerkules nga ng gabi ay trending sa X o kung tawagin dati ay Twitter ang katagang SB19 para sa masa dahil ito ang ginamit na hashtag ng mga 18 na nagtungo ngayong gabi sa Market upang suportahan ang pagdalaw doon ng wakas at simula trilogy truck kasama mismo ng Mahalima at upang patunayan na nandidiyan sila at hindi sila nagpapabayad o hakot lamang para mas dumami. Pero mga kababayan, ng komentaryo lamang natin, kailangan pa ba nating maghatakan para lamang masabi na Pinoy pride ang ating dinadala? Nakakadismaya na nga po sa ganang atin. Dala naman ng BINI ang Pilipinas patungong Coachella, habang ang SB19 ay may lakad din naman kanila patungo ng Lollapalooza sa Chicago, Illinois ng Amerika ng Hulyo at ang Summer Sonic sa Tokyo, Japan ng Agosto na para naman sa mga music aficionados ay mga malalakas ding music festivals. Kaya bakit ba naman kinakailangan nyo pang mangmaliit para lang sabihin ninyo na kayo ay magaling? Ang sukatan ng tunay na galing ay hindi lamang sa artista na nasa entablado, kundi kung paano ang disiplina sa mismong fandom. Pasensyahan na po tayo mga toxic bloom sapagkat halatang halata na po sa mga nabisto nating mga Twitter posts na tila baga nag-iilusyon kayo at hindi pa ninyo nalalaman na hindi lahat ng panahon uukol at bubukol. In fairness naman, nabigyan sila ng panahon noong pumutok talaga ang pantropiko. Pero sa maniwala man kayo o hindi, bagaman nagkakaroon ng TikTok challenges there and then, hindi pa rin nila ito matapatan. At bagaman nabigyan sila ng chance through Coachella, ang problema sa larangan ng management at hindi disiplinadong fandom ang nagpapalayo sa mga may interes na gusto silang sundan. Hindi naman natin sinasabi na dapat ay mayroong perfect fandom na toxicity is kept to a minimum. Ang sa mga 18, kung nagkakaroon ng mga alitan, kanilang nadidisiplina. Unfortunately, ang mga blooms, patawarin sana tayo ng mga naniniwala sa kanila, ay nagkukulang na talaga. Walang kontrol, hindi man lang maawat ng kanilang sinusuportahan, hinahayaan na lamang. Kaya kahit ang ibang mga nananahimik na taga-kabilang kampo ay nadadamay dahil ng insulto na kanilang binabato. At bakit bilang taal na mga mamamahayag ay binibisto natin itong ugaling ito?
Tila ipinapakita ng alitang ito sa pagitan ng mga toxic blooms at ng kanilang mga binabambo ng mga mapagpakumbabang 18 na hindi isang bandila ng Pilipinas ang kanilang sinusuportahan kundi ang bandila na lamang ng kanilang sariling idols. Magkaiba man sila ng kumpanya, Pilipinas pa rin naman ang kanilang pinanggagalingan. Kaya ang kailangan lamang gawin ay suportahan lamang ng matino at hindi mo naman kailangang hatakin pababa ang isa para lamang sabihin kayo na ang pinakamagaling. Relihiyoso ka man o hindi, ang mga nagpapakumbaba ang siyang dumarating ng kusa upang iangat, pero ang mga nasa laylayan na idinadaan sa payabangan at ilusyon ang kanilang pagbibigay ng punto na sila ay magaling ay hindi talaga daratnan ng mga oportunidad na pambihira. The bottom line of this commentary at base sa mga nakita ninyong mga sets of tweets na ating nahalukay dito sa News Center. Halata pa rin sa lahing ito ng mga Pilipino ang crab mentality. Ang mga toxic blooms, sasabihin pa rin nila na pinakamagaling ang 8 ladies ng Bini basta samahan lang nila ng pangmamaliit sa SB19. Kahit hindi mababaling katotohanan ang mga nangyari sa kanila. 100,000 sa may SMDC Festival Grounds at sumusuporta pa rin ang mga tao kahit sa mga malls tulad ng Market para lamang sila ay makita. At kahit mga international fans ay lumilipad na rito patungo ng Pilipinas upang makita lamang ang mahalima. Pasensyahan po tayo mga P-pop fans. Kung gusto talaga natin ang P-pop rise o mas mahalin pa ng mga banyaga sa iba't ibang dako ng mundo ang ating musika at talentong Pilipino, kailangang magsimula muna sa atin na tayo'y mga mababait na fanbase na sinusuportahan natin ang bawat isa ng hindi nang mamaliit ng kahit na sino at iyon lamang ang magiging susi upang kahit ang mga banyaga ay magiging komportable na we are proud to be one of the Filipinos and not to be a part of a stinky Rotten Tomatoes job na kailangan mong maliitin ang kababayan mo para lang sabihin na ikaw ay magaling. Pinoy pride pa ba to o pataasan na lamang ng ihe? Ikaw ang humusga. Mula sa commentary section ng Mabuhay Radio Japan Worldwide, ito po ang inyong senbat sa Patrol number 2, Stephen Saraspe Perez.